nako naman, Jim. Love is sweeter the second time around. Sabi nila, ano Naano lang masasabi ako doon mo? sa naano ako sa story. Si pangalan to, si Luna. Si Luna. Lumakses ka. Oo. Sabi ko nga sa'yo, love is sweeter the Oo. second time around. Pero teka lang, bago lahat tayo bago ko magkomento ng Oh. mga pangga. Punta kayo sa ating official Facebook page, Energy FM 1067 para Yes. sa aking reaction dito. Oo. Teka lang, ano ba yan? Hindi ko nakita Oo, di ba? Kakaiba eh. Surprise? Oo, ano lang kasi ako nag-base lang ako doon sa story Oo, sa oo. kinuwento ni Ako nga kinilig ako. Kinilig ka ba? Oo. Ba't ako nalungkot? Bakit? Hindi, nakakalungkot. Oo. Kasi 'di ba, teka, yung si Luna at yung asawa niya, 'di ba, sila co-parenting. Oo. So may girlfriend nitong lalaki, Oo. 'di ba? So 'di ba parang nakakaawa yung girlfriend kasi sabihin na natin na may pinag-usapan na sila, may relasyon na sila eh. Oo. So at alam din naman ng babae na Oo. may relasyon na sila. So parang yung asawa niyang babae kasi parang pinipilit niya pa eh. 'Di ba? Oo May nga. plano eh. Oo. Naakitin ulit eh. So respeto naman doon sa girlfriend. Well, Oh. mahirap, alam mo, may mga tao kasi na matitigas ang ulo talaga. Lalo na kapag, Oo. alam mo naman yan, partner, na tipong kapag asawa ko to. Yun nga eh. Pero 'di ba sabi, nag-attempt ng una hindi pinagbigyan kasi Oo. nga yun nga May may jowa. jowa. Oo. Mapilit eh. Ayun So nga. talagang meron siyang plano. Oo. So nakakaawa din yung girl tapos na jaundice pa ulit. Oo. So sigurado ka ba na babalik siya ulit sa'yo? Bumalik na nga sa bahay. Well, ang trouble dyan, partner, is that mapapapirmi mo na kaya siya sa bahay. Oo, yun nga eh. Although wala naman sinabi doon sa story, hindi ko alam kung kulang ba yung story niya or what. Tsaka ano yung ano ba yung dahilan? Ano bang naging reaction ng lalaki nung pinipilit siya? So parang ano ba yung napag-usapan nila doon? Well, Hindi naman kompleto yung story di ba? disclose Wala naman na i-disclose. So, sa base lang doon sa nakikita ko doon sa storya, Oo. nakakaawa yung girlfriend eh. Oo. Iyon nga lang, anong gagawin mo? Wala Mag-asawa naman talaga sila, Oo. tapos hindi pa naman sila siguro nag-file ng annulment. Nako, dito sa Pilipinas. Oo. So, ang tagal niya bago Yun nga. Ang sinasabi natin dito is, paano nga daw ba, Oo. dapat daw ba siyang matakot or dapat daw ba siyang, alam mo yun, mangamba or maging masaya na lang sa mga magaganap? Siya mismo makakaalam nun kasi 'di ba una sa lahat gumawa siya ng hakbang para maakit niya ulit. Oo. At saka nakita mo gumawa po yung lalaki, 'di ba? Sabi. Magalaga yung babae, Mm-mm. yung girlfriend niya. So parang ganun. Or na-realize nung lalaki na teka lang, hindi siguro. Minsan kasi ito yung sinasabi nila, partner, na kailangan mong lumayo ng konti o lumayo pa sandali para ma-realize mo kung ano ba yung mga pinaggagawa mo. Doon sa case na to, kailangan nila maghiwalay, panandalian at alam mo yun, live their lives alone bago nila ma-realize na teka lang, parang may mali. Baka yun nga, kailangan ko ayusin yung sarili ko. Kasi baka nakakalimutan natin, partner, no, sa mag-asawa, importante pa rin na nagpapayami pa rin tayo sa mga asawa natin kahit na matagal na kayong kasal. Totoo naman yan, totoo naman. Kasi nga 'di ba minsan hindi rin natin masisisi ang mga lalo na kay mga mother, yung mga nanay, no? Na minsan nakafocus lang sa bata. Oy, totoo Para, yan. 'di ba? Syempre hindi rin mahirap mag-isip kung ano yung mga Oy, lulutuin. totoo yan. At yung pag-aalaga, pag magtatrabaho ka, tapos pag-uwi mo, maglalaba, magluluto, mamamlansya. Talagang nalulosya. Naintindihan ko naman yung part na yun. Oo. Pero di sana, sa isang relasyon dapat hindi mo pinababayaan. Ang sarili Hindi mo. lang sa sarili. Kumbaga yung mismong, yung inyong pagsasama. Totoo. Di ba? Yun nga mga lalaki din, di ba? Aminin nyo naman. Dahil sobrang pagiging komportable ninyo sa relationship. Dahil alam mo na, hindi ako iiwan ng asawa ko. Asawa ko yan eh. O kung ano na lang itsura, pinapabayaan yung sarili. Minsan, kain ng kain, lumulobo din naman. Totoo. Nakakalimutan na mag-shave. O di kaya naman yung dati. Mag-shave ng Hindi, ng bigote. balbas, Ng mga diba? lalaki. Minsan, di ba, nakakalimutan nilang, alam mo yun, yung pag-aalaga sa sarili nila nung binata pa sila. Kapag naging asawa mo na, hindi na nila ginagawa yun. Kasi ang main focus na lang kasi ng mga ganyan na may mag-asawa ay trabaho. Makapag-provide. Makapag-provide. May point ka naman doon. Di ba? Oo. Tapos, di ba, anong reason kung bakit daw, di ba parang na-realize ni Luna na, ang solusyon pala ay bengbang lang pala. Oo. Di ba?
Bakit ano ba nangyari? Ba't ba hindi nangyayari yung ganun? Kasi nga hindi na siya attracted doon sa asawa niya. Kasi So, nga, aminado naman siya na siya talaga yung may problema. sana hindi mo na hinintay na makapaghanap pa yung Ng iba. yung asawa mo. Kasi 'di ba ito na yung nangyayari, may kawawa ng yung girlfriend niya. May kawawang Tapos babae. tapos ang lino ng usapan niyo co-parenting. So ibig sabihin kapag co-parenting, naka-focus kayo sa mga bata. Oo. 'Di ba doon lang, kumbaga hanggang doon lang. True. At maganda nga yun, inuwihan ka kasi binibisita yung bata. Oo. Kaso may motibo. Yun nga. Nakagawa tuloy sila ng bata. Nakakaloka. Naka 3 points ulit. Alam mo, Pangatlo na ba? Oo, pangatlo na. Grabe. Pero alam mo, ang kulang lang dito, partner, is alam naman nating dalawa na yung communication, very important yan. Yun yung nawala sa kanilang dalawa. Siguro dahil nga naging kampante sila pareho, na mag-asawa sila, wala na mangyayari. Kumbaga, kahit anong ganap is pareho pa rin sila, together pa din sila, nawala yung komunikasyon. Kaya kinailangan na maghiwalay pa sila at makahanap ng iba bago pa maging okay Yes. ulit. Pero sa naman, respeto ko lang din naman dun sa naging napag-usapan nila as co-parenting, no? May pinag-usapan sila diyan na kumbaga kasunduan. So nasa sa inyo naman kung talagang kayo talaga. Oo. Ha? Pero ang babaw lang para sa akin, partner, Ano? na hindi na kayo okay just because hindi ka na attracted doon sa asawa mo. Oo naman, totoo. Di ba ang pagmamahal, it goes beyond yung looks ng tao? Tsaka pinag-uusapan kasi yan eh. Kayo ba, hintayin mo pa bang makitang ganyan? Di ba, ma-offend ba kayo pag sinabi na, oy, medyo... Mag-ayos ka naman. Mag-ayos ka na, ganyan. Medyo oily ka na sa live. Ma-offend ka ba ganon? Ma-offend ka ng ganon? Hindi naman. Yun ang kulang din minsan sa isang relasyon, yung communication eh. Alam mo, mas gusto ko nga yun eh. Ito bilang napag-uusapan na lang din. Mas gusto ko yung sinasabi sa akin ni Romel kung ano yung mali sa akin. At siya naman, in fairness, sinasabi niya na, try mo kaya yung gantong damit. Try mo kaya yung gantong kulay. Ako din, sinasabi ko sa kanya, mahal, Iba-iba talaga. disiplina sa pagkain, ganyan. Tingnan mo, lumulobo ka na naman. Si Luna ba, ano ba siya? Hindi naman niya nakwento kung ano ba yung iba pang mga naging problema sa kanila. Yun no? lang eh. Yun lang Yung nakikita ko eh. Oo, yun lang eh. Yung kanyang hindi na siya attracted dahil nga napabayaan na raw ng asawa niya yung sarili niya. Ay, alamin natin yung mga komento ng mga pangga natin dito sa Facebook page. Ayan, Kung sino ang may dahilan. Oo. Yun may problema. Sabi ni Dek, good morning DJ Lens, ayan DJ Jimbo, nakakaloka si ate girl, wow. Pero nakakakilig naman. Ito pa, additional pa dyan. Pero si ate Luna naman, yung may problema talaga kung bakit siya o sila naghiwalay. Kaya tama din naman yung ginawa niya para magkabalikan sila ulit ng asawa niya. Di ba? Ito, nakakaloka naman talaga si ate girl. Oo. Kasi medyo rin eh, kapag nalaman din ng iba na, kumbaga parang, pinilit ko si mister para magkabalikan kami. Diba? Mahirap din naman talaga. Kasi nga, ang mahirap nga is, merong natapakan, may nasaktan. Nasaktan eh. Oo. Kung wala namang involved, walang problema yun eh. Sabi ni Brian dito, Brian Escano, hello. Tapos pag nalosyang na naman si mister niya, hihiwalayan na naman ulit niya. May topak yata yan eh, kawawa yung nagbihis sa mister niya. Ibig sabihin yung nag-ayos. Nag-ayos, na nagbigay ng, tawag ito, focus o gano'n. Nagpaganda. Yun nga. Naalala ko tuloy si Basha at saka si Popoy. Ay, oo, naalala ko yan. You had me at my best. She had me at my worst. Wow! And you chose to break my heart. Sana inagapan kasi mahirap din magsisi sa uli. True. Sabi nga natin, alam mo, ang looks will fade, yung itsura mo, magiging lang tutay tayong, Totoo, lahat. diba? Dadating tayo, kukulubot ang mukha natin, magsisitabaan tayo. Alam mo yun? But in the end, yung kung sino yung kasama natin at kung ano yung pagkatao ng kasama natin, yun yung will matter. Diba? Yung pagmamahala natin, nandyan yun. Yun yung pangmatagalan talaga, partner. Basta ito lang masabi ko, ang bottom line nito sa akin, sana lang respeto. Kung ano man yung naging desisyon ninyo sa buhay. At panindigan yung desisyon. Yung desisyon. Sabi nga nila, lahat ng adventure, lahat ng mga bagay, dapat you try it with your husband and with your wife. Dapat siya talaga yung partner mo for life, kahit anong mangyari. Diba? At kay ate girl, nako, wala, sana... Ewan ko sa'yo, te. Okay siya. Sana maging okay ka. Ay, nako. 8:44 ng umaga. Good morning po sa inyong lahat. Thank you very much, Luna, sa pag-send ng story sa amin dito sa Lihim ng Liham. At by the way, sinend niya yung story sa Lindsay1067. Wow. Sa akin din, pwede naman. Huwag kayo mahiya po sa akin. Yes. Sa DJ Jimbo, pwede nyo isend po yan. Sana
Yung iklihan nyo lang, yung ano na, Oo. yung nandito na yung buong storya. True. Kaya kami nabahala din ni Lindsay. Parang si Luna. Yan. May konting tweaking na lang, but yan pa rin yung story niya. Okay? Alright. Thank you very much. Susunod na po ang Baklitas! Baklitas! Dito pa rin yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawang sabing radyo, Sabihin mo! Energy! DJ Lindsay at DJ Jimbo. Energy sa umaga.